Good morning po sa lahat. Good morning po. Sa umaga po ito, pasensya na po kayo, masyado po ko isilang. Kasi po, masakit po ipin ko eh. Kaya ganito ako magsalita. Kaya isilang muna tayo ngayon ha. Ah, Tango po nito, sa umagang ito, may share lang ako. Ito, lagi naman narinig, lagi natin to eh. Sa akin, Kilen, sa pamilya namin na kung paano kabuti ang Panginoon sa buhay namin. I-share ko lang ulit na dahil do sa paglilingkod namin, hindi mo siguro kaila na buong family na nandito na kami. Kasama pa si Dayan. Then, nag-start kami, matagal na eh. Baka maano edad ko pag nalaban na kung ano eh. Kaya may iba kasamahan ko. Way back pa doon sa Divine Will Ministry sa may Kasadang Bago. Nagsimula kami doon asing wala. Parang kayo din, nung magsisimula. Pupunta ko sa church, malapit lang sa amin doon, sa Gardenville. Bike lang kami. Para lang makapunta sa church, para lang mag-church kami. 3 kami. Si Dale angkas namin. Hanggang makalipat kami doon makalipat tayo ng church sa Binakayan. Mabuti ng Diyos dahil binigyan kami ng 3 gulong na. Una, 2, 3 gulong na. Kasi lumayo na yung pagsisimbahan namin, yung paglilingkuran namin. Kasi doon kami nagsimula maglingkod sa Divine Will sa may Kasadang Bago. Then, dumating yung panahon, yun nga, nag-provide ang Panginoon. Naniniwala kami na dahil dun sa katapatan namin sa Kanya, yung ginagawa namin para kay Lord ng buong puso, ng walang hesitate sa paglilingkod sa Kanya. Ina-encourage ko kayo sa mga kabalos, sa mga kabataan na walang yung sinasabi nila, yung walang kabuluhan, yung ginagawa nyo. Pero hindi nagkakamali kayo doon. Malaking factor kay Lord yun. Kahit maliit na bagay na paglilingkod na ibigay mo sa Kanya ng buong puso, i-reward kayo ng mas malaki pa. Naniniwala ba kayo na hindi natutulog ang Diyos? Na yung pagpapagal natin bilang worker, ni-rewardan niya ng maganda. Nakita niyo naman po, simula sa 2, 3, tapos nagdala ulit, ngayon 4 na. 4 na gulong. Yun, naniniwala kami. Reward yun ng aming Panginoon ng Diyos sa buhay namin. At gusto namin na maranasan nyo rin yun. Yung reward na yun. Yung pagpapagal bilang worker, gawin natin ng takos puso. In-encourage ko yung lalo yung mga bago. Nagsisimula na kayo, di ba? Tuloy nyo lang. Pag dumating yung oras nyo, kayo naman yung tatayo dito. Kayo naman yung magsasalita, kayo naman yung mag-share yung kabutihan ng Diyos sa buhay nyo bilang lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po yung tumayo upang manalangin. Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Tunay nga po na yung blessing mo, yung goodness mo, nararanasan namin to all generation, Panginoon. Hindi nahihinto, hindi nagkukulang, kundi laging sapat sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, tanggapin mo yung pagpupuri namin sa umagang ito. Hayaan mo yung mga puso namin, yung mag-umapaw ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan mo, Lord, na sa umagang ito lahat po kami ay magpupuri sa iyo. Hayaan mo na matanggap mo lahat ng pasasalamat namin. Kaya, Panginoon,
itinataas namin sa yung araw na to, yung oras na to. Iniimbita ka namin, O God, hayaan mo na maupo ka dyan at tanggapin yung lahat ng papupuri ng bawat anak mo, Panginoon. Kaya, hallelujah, Lord. Tinataas ka po namin, luluwalhati ka namin. Amen. Sinisigaw namin yung pangalan mo, Lord, sa dakilang pangalan mo, O God. Hallelujah. Praise you, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo yung pagpupuri po ng bawat anak mo sa umagang ito. Iniimbita ka namin, O God. Samahan mo kami, O Lord. We praise you. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalwalhatian mo. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin.
kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa sulit pagkakataon. And pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti po, Panginoon. Maglilingkod kami, Panginoon, habang kami nabubuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa amin sa iyong buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Niwalhatin namin ang iyong pangalan. Puri ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Amen. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Amen. Woo! Napakasarap sa piling mo, Panginoon. Amen. Amen, Lord. Yan. Sa paglilingkod, napakasaya. Napakasarap. Si Lord yung provide sa atin para tayo, upang tayo maglingkod. Sa umagang ito, tayo magsasaya dahil tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Habang pinupulay kung ang iyong mga salita, habang minamasdan ko nagawa mo kahanga-hanga. Ang ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ningning mga tala. Lahat ng ito ay diwa, lahat ko'y iyong niliga. Parang ulan na di tumipigil at tulad ko rin na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya. Hallelujah! Sa iyo, Panginoon.
Oh, Jesus. Woo! Diba napasarap ang puli sa ating Panginoon? Amen! Habang binubulay ko ang iyong mga salita, habang minamastan ko ang gawa mong kahanga-hanga, nagdadaan sa umaga, sa gabi may nini ang mga tala. Lahat ng ko'y iyong ginawa, lahat ng ko'y iyong Parang ulan! parang ulan, na di papitigil, katulad ko rin, na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko Na ano? masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig, oh Jesus. Woo! Ang hangin mo na nakaawitan, parang pasasalamat, tulad ng ligaya na tinanim mo sa puso ko. Araw-araw ay lumalago, dinidinig ng biyaya mo di magkukulang. Umabot sa kasalanan, parang ulan na di tumitigil, katulad ko rin, na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Minsan pa! Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig, oh Jesus. Amen, Lord. Amen, Lord. Oh, hallelujah, Panginoon. Parang ulan. Parang ulan na di tumitigil, katulad ko rin, na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko Minsan pa! parang ulan na di tumitigil, katulad ko rin, na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko Minsan pa, parang ulan! parang ulan, di papitigil, tulad ko rin, na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di mo maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Minsan pa, masaya maglingkod. Masaya maglingkod sa iyong Panginoon. Masaya maglingkod sa iyong Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Di ko maisip. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Hindi ko maisip, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig, oh Jesus. Oh Jesus.
patuloy natin sabayin namin, Panginoon. Amen! Woo! Masaya magpuli sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul, send me out to the world to make you known. Jesus, King of every nation, this world's only hope, send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord! Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul, send me out to the world to make you known. Hallelujah! Jesus, King of every nation, this world's only hope, send me out to the world to make you known. Send me out, Lord. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Woo! Amen! Say that's Lord! Carry to the brokenhearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known. To the ones in need of rescue, lead me, I will go. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. I wanna light in the darkest place. In the name of Jesus, I wanna be your feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away,
Hallelujah! I wanna give my life away, all for your kingdom sake. Shine a light in the darkest place. In the name Isang of pa! Jesus. Hallelujah, Lord! I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in me. In the name of Jesus, I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. 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 Oh, hallelujah! Woo! We worship you, God! Man! Woo! 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 Man! Man, Lord! We worship you, God! Woo! Man! Woo! Hallelujah! I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Woo! Oh, hallelujah! Woo! Yan! Woo! Oh, hallelujah! Uriin natin, Panginoon. Oh, hallelujah. Makaupo na po tayong lahat. Ayan. Amen. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, isa po sa isa pang way para papurihan natin yung Panginoon is yung sa ating tithes and offering. Alam naman po natin na halos lahat na po ng verse sa Bible, na lahat ng tumatayo ng MC dito is nasasabi na natin. Pero hindi pa rin po napipigil yung Lord para tayo ay bigyan. Sabi po, may nabasa po akong isang quotes po. Sabi doon, yung pagbibigay daw po is our connection to God. For God's provision of prosperity for us. So kapag nagbigay tayo para sa Panginoon, yung balik po nun is para din sa atin. Kasi ino-open natin yung gates ng Lord para tayo ay biyayaan niya ng mas higit pa sa inaakala natin. Sabi nga po, di ba doon sa Luke 6:38, ibinibigay ng Lord na magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw. So umaapaw yung binibigay sa atin ng Lord. Kung magbigay man tayo sa Kanya, ibabalik sa atin yun ng higit pa sa ibinigay natin. Kaya po sa ating pagbibigay ngayon, alam natin na lahat tayo may mga pangailangan, lahat po tayo may mga kailangan bayaran, pero sabi ng Lord, pag nagbigay tayo, ibibigay niya sa atin ang higit pa sa binigay natin. Amen po ba? Pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Hayaan niyo po, Lord, yung mga ibibigay po namin sa inyo ngayong umaga ay makarating dyan sa trono mo, Panginoon. Alam po namin, Lord, na mas ibe-bless mo pa po kami mga anak mo. Kaya ngayon pa lang, Lord, pinagpapasalamat na po namin ito sa iyo. At hayaan mo, Lord, na yung mga anak mo na magbibigay sa umagang ito, kung ano man po yung lahat ng kabigatan, ano man po yung lahat ng pinagdadaanan namin, alam ko po, Lord, na hindi yun lingid sa'yo, pero eto kami, Panginoon, ibinibigay pa rin po namin yung nararapat sa'yo. Kaya, Lord, tanggapin mo lahat ng mga offerings namin. Tanggapin mo po ito, Lord,
na kasama po yung mga puso namin sa pagbibigay. Kaya Lord, sa'yo po namin ibinibigay ito sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Yan po. Dito po tayo, then left and right po tayo mag-exit. Ayan po. Para po sa ating mga announcement. May nag-birthday po. Yan, sa February 14, araw ng mga puso. Yan, si Nisha Hempisa, ang ating sa mga CVH. Happy birthday, Nisha. So, ayan na po, pagkakataon ko na po na kumanta dito sa unahan. Hindi niyo po ako mapipigilan. Kantahan natin siya, Kuya Dale. Ngayon na, Kuya Dale, kantahan natin yan. Pinatay. Happy birthday to you. Pagkakataon ko na talaga. Day to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. May the Lord God bless you, Nisha. May the Lord God bless you. Kantahan niyo po. May the... Kinakabahan na ako. May the Lord God. May the Lord God. May the Lord God bless you. God bless you, Nisha. Nawa ay makasama ka pa namin. Sabi ko sa inyo po, ang daming tututol talaga pag humawak ako ng mic eh. Huling-huli ko na talaga to, mag-MC. Ayan po, para po sa ibang mga announcement po natin. Yung sa, inaanyayahan po, na-encourage ko po yung lahat ng mga workers na umattend po ng discipleship training natin every Sunday. Itong buong February po. Marami po tayong natututunan kahit po ako na natigil sa pagmi-minister. Nare-refresh po yung lahat ng pagiging isang lingkod natin sa Panginoon. At marami pang mas ibinibigay ang Lord na bagong kaalaman tungkol sa paglilingkod natin sa Kanya. Kaya lahat po tayo ay umattend. Buong February lang naman po ito para sa Lord. Di ba nga, isa nga po daw na ano natin is yung time para sa Lord. Yan po. Meron pa po ba? Yan. Kung ano po as part of our worship service po is eto po yung pinaka masarap kasi may bago na naman po tayong matututunan. Mapalad po tayo sa isang kapatiran natin na ginagamit siya ng Panginoon para magbigay sa atin ng word ng Lord na buong linggo po natin na magiging kalakasan every time na nanghihina tayo. Let us welcome po our sister Ann Largo. Good morning po sa bawat isa. Hindi po tayo magmo-movie marathon. Nagpakita lang po ako ng mga video clips. Ano pong common sa kanila? Umuulit. Ano po, Sister Faye? Bumabalik sa dati. Yes, si JM, nagtataas ng kamay. Napaka-active talaga nito. Yes, JM. Rewind. Ayan. Napaka-trending nung Rewind na movie. At madami din siyang katulad ng mga movie. Noon pa, hindi lang ngayon, kundi yung 17 Again at saka yung About Time, matagal na yun eh. So, both local or international movies, ibig sabihin hindi lang, yung concept na yun ay hindi lang sa mga Pinoy, kung hindi lahat ng tao may ganong concept that they want to go back to
time before, or may mga gusto silang balikan. Hindi natin alam ano yung mga dahilan. Pero ganun, may concept tayo na sana mabalikan ko or sana mangyari ulit. Something na mga ganun. Sige, pag-aralan po natin ngayong umaga kung makakaya ba nating balikan yung mga ganyang bagay o ganyang mga panahon. Pero bago po yun, mag-opening prayer po muna tayo. Hallelujah. Praise your name, O God. Glorify you, Jesus. Thank you so much, Lord, sa napaka-mabiyayang pagpupuri, pagsamba na nangyari kanina, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga lyrics ng kanta na remind kami na napakasarap at napakasayang maglingkod sa iyo, Panginoon ko. At salamat, Lord, dahil kahit yung pagpupuri namin ay dapat ikaw yung maluwalhati, binigyan mo pa rin ng balik sa amin yung kaligayahan, kalakasan, yung kaalwanan ng pakiramdam, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At patuloy, Panginoon, yung biyaya mo, yung pagkilos mo, Panginoon, yung pagsama mo, yung paggabay ng Holy Spirit mo, yung hinihiling namin ngayong umaga na to sa pakikinig, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Ano man, Lord, yung nais mong sabihin, ano man, Lord, yung nais mong ituro sa bawat isa sa amin, Panginoon, hayaan mong maging bukas yung puso, yung isipan namin, Lord God. Gabayan mo po ang bawat isa, gabayan mo rin po ang iyong lingkod, Panginoon. At tunay, Lord, ikaw lamang ang mapuri, ikaw ang masamba, ikaw ang mag-glorify sa kalagitnaan namin, Panginoon ko. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Ako na naman po. This time po talaga maiksi lang ako. Tignan po natin. Sa tingin ko, kaya po nilagay medyo sa dulo kasi na ano na sila last time na mahaba ako. Binibigyan na ako ng time, 15 minutes na lang daw. Hindi, biro lang po. So, thank you so much po ulit sa opportunity na to na makapagsalita at nawa po ay may mapulot kayo sa salita ng Diyos ngayong umaga. So, yung mga nakitang clip po natin ay nagre-rewind nga, umuulit. Ibig sabihin hindi lang isang beses, umuulit ng yung isa 2 beses, yung isa yung sa about time, ilang beses na rewind yung mga pangyayari kasi may kailangan siyang balikan, may kailangan siyang itama. Pero yung title po natin ngayong umaga na to at pag-uusapan po natin ay isa lang. Just once. Yan, yung mga, nalalaman po natin yung mga edad kasi yung mga kantang naalala. Kung may kumakanta na po dito sa unahan, pero hindi po ako kakanta kasi baka po umalis kayong lahat. Pero just once po. Ang text po natin ay sa Hebrews 9:27. Sabi po dito, just as people are destined to die once and after that, to face judgment. So doon po sa mga clip na nakita po natin kanina, sa rewind, kasi yun yung trending yun yung bago. Namatay na si Marian. Tama po, di ba? Tapos, si Ding Dong, gustong-gusto niya po na mabalikan kasi meron siyang regret nung time na yon. Or parang nagsisisi siya nung bandang huli dahil dun sa nangyari na wala yung mahal niyang asawa. So dumating po si Lods, yung character doon. Tapos nagkaroon po siya ng chance na ma-rewind yung isang araw na yon. So nabuhay ulit si Marian. Doon naman po sa Miss Granny, ito lang po kasi yung masyadong familiar ako. Sa Miss Granny naman po, buhay pa naman siya pero bumalik siya sa pagkabata. Dun sa age, tapos marami siyang mga na-experience kasi bumalik siya dun sa kanyang age na malakas pa siya, okay pa yung itsura niya, tapos tinry niya lahat ng bagay. Tapos may kanta doon, yun din yung theme song, sabi nung line, kahit isa pang araw, parang gusto niya pa mabigyan ng isa pang araw dun sa lyrics nung kanta. Kasi na-enjoy niya na yung momentum. Kaya po ba nating i-relieve yung mga araw ng buhay natin? Sabi po dun sa verse natin, sa text natin, ang nakalagay, just as people are destined to die once, after that, judgment. So itong mga palabas na to ay mga kathang isip, mga pagnanais ng tao na nilalagay sa mga palabas. Pero ang sabi ng Bible, once lang. So alamin po natin ano ba yung matututunan natin sa verse na yon. Just as men are destined to die once, after that, judgment. Familiar po ba kayo sa terminology na to? YOLO. Yan,
Nauso to, matagal na, mga 2012, 2011 pa. May rapper na nagpasikat nung statement na you only live once hanggang nagkaroon na ng trending na acronym na YOLO. So ano po ba ibig sabihin ng YOLO? Sa mga kabataan or sa mga katulad kong young pro, kasi kapanahunan yata natin yan, YOLO, you only live once. Yan po ay mga sinasabi ng may mga gustong itry sa buhay. Halimbawa, mag-out of the country. So, ganyan. YOLO! Minsan lang yan. Di mo na mauulit yan. O kaya po, halimbawa, bagong hairstyle, bagong outfit style. Minsan lang yan. Gawin mo na. Di mo na mauulit yan. YOLO. O kaya kahit wala ng budget, YOLO, go pa rin tayo ng mga gala, ng mga food trip, ng mga kung ano-ano pa pong bagay. So, yung statement po na yan na YOLO ay sumikat at naging lifestyle na po. Ibig sabihin, naging parte na ng buhay ng maraming tao. Parang iniisip nila, minsan ka lang mabuhay. So, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Kasi bukas di mo alam kung magagawa mo pa yan. So, you only live once. Sabi doon. Pero gusto ko pong alisin or i-debunk sa inyo yung you only live once na lifestyle or pinapamuhay ng hindi lang kabataan, hindi lang mga young pro, kung hindi maraming mga tao at all stage, at all levels, or at all age po. Na you only live once. Ang dapat po nating tandaan, you only die once. Kasi may isa kang buhay and you live every day hanggang hindi mo na dadating yung limit or yung pag-exceed ng lifespan mo. So sa ating mga Kristiyano po, hindi po totoong you only live once. You live every day with that one life that God gave you, but you will only die once. So bukas, hindi natin kasi alam kung hanggang saan ba tayo. Pero bukas, maaring gising pa tayo, maaring buhay pa tayo. But we live every day. We have choice every day. We get to do things every day. But at the end of the line, dun na tayo. We die once. Sabi po sa Job 14:5, a person's day. Balikan ko lang pala muna yung sa YOLO. Sa Bible may nag-YOLO din eh. So sa tingin ko, hindi lang ngayong panahon na to. Iba lang yung statement, pero may nag-YOLO na rin po sa Bible. Sabi po sa Luke 12:19-20, and I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Sabi po sa verse 20, but God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Sabi pa po dun sa kasunod nun, then who will get what you have prepared for yourself? So dahil okay na yung buhay niya, YOLO na siya. You only live once, sige magpapakasaya na ako, iinom ako, kakain ako, gagawin ko lahat ng gusto ko. Pero nirebuke siya ng Lord, you fool. Ngayong gabi na to, kung ide-demand na yung life sa'yo. So, dati pa po pala yung YOLO. So, tandaan po natin yung sinabi sa Job 14:5. A person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. So, ang dami na pong naging sermon, maraming memory verses, marami na po tayong nalaman na ang Lord ang author ng ating life. Alam niya yung beginning, alam niya yung end. Dito po sa verse sa Job 14:5, makikita natin yung days natin or talagang sinasabi nito na determined ng Lord even yung end natin. Yung months natin, yung days natin are numbered. Siya po yung nakakaalam. So ano po yung makukuha nating insights dito na nalaman pala natin na we only die once. We cannot do yung sa mga palabas. Ang saya kasi maging hopeful dun sa palabas na, kapag hiniling ko na sana magka-second chance pa ako, baka posibleng mangyari.
possible pala yun. Kasi yung mga palabas na yan, doon tayo kinikilig, nagkakaroon ng hope, nagkakaroon ng kung ano-anong idea. Pag ganun pala, sana nga, no, kapag nagawa ko tong bagay na to, pwede kong balikan. Kapag yung parang winish ko, naging hopeful ako, or naging earnest ako na, pagbigyan niyo po ako, gagawin ko na pong tama lahat. Pero hindi pala ganun yung tinuturo sa atin ng Biblia. So ano po yung insights na makukuha natin dito? Una, it teaches us to value our life, our well-being. Kasama po dito yung physical, mental, emotional, and spiritual. So kapag lagi po nating tatandaan yung verse na, you only die once. Pag namatay ako, hindi ko na maalagaan yung katawan ko. Pag namatay ako, hindi ko na magagawa yung mga bagay na kailangan kong gawin. Pag namatay ako, di ko na makakasama yung mga tao na gusto kong makasama. Siyempre, kung yung physical na body natin, itong well-being natin ay hindi pala natin vinalue. Kasi nga, YOLO, gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin sa katawan ko, lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko. Without giving value to it. Kasi gusto mo lang masatisfy yung moment na yon, yung instant na yon, kasi iniisip mo, you only live once. Hindi pala siya maganda sa katawan natin. So once we know that we have a limit, that there is a certain point we cannot return or we cannot go back, dun lang natin malalaman na dapat pala inalagaan ko yung katawan ko. Dapat pala nagpahinga ako. Ay, dapat pala nagpa-check up ako. So alam na po natin, ilang beses na po na sermon, ilang beses na po naturo natin na ang buhay po natin ay nanggaling sa Panginoon. Itong katawan natin, kinreate to ng Lord. Itong lahat ng meron tayo, galing po sa Creator natin, galing sa Diyos natin. So hindi lang po dahil nalaman natin may end pala yung buhay natin, kundi dahil alam natin gawa ng Lord yung buhay natin, pinagkaloob niya to sa atin. We must value it. Sabi po dun sa Psalm 104, verse 14 to 15, He makes grass grow for the cattle and plants for people to cultivate, bringing forth food from the earth. Sabi po sa verse 15, wine that gladdens human heart, oil to make their faces shine, and bread that sustains their hearts. So yung Lord po, siya yung Lord of the harvest, siya yung nagpo-provide, nagsusupply ng lahat ng needs natin. So He is giving us all the resources para alagaan po yung katawan natin. Ang ganda po niyang psalm na yan, na may plant na binigay ang Lord para i-cultivate ng tao. Merong mga grass para ma-fatten yung cattle na soon ay kakainin din natin. Kasi kailangan natin ng pagkain. So wag po tayo magpagutom. Alam naman po natin yan, di ba? Kumain po tayo ng tama. Kasi kailangan po yun ng physical na katawan natin. Kailangan po nating i-value physically, yung strength natin, itong physical na katawan natin, kailangan nating ingatan. Kasi po, pag yan po ay sakitin, paano po kayo makakakilos at magagawa yung mga gusto nyong gawin? Kung halimbawa po ay nais nyo nang mag-serve sa Lord, nag-decide po kayo, kaso po bedridden na kayo kasi di nyo po naalagaan yung katawan nyo. Paano nyo po magagawa yun? So, may nagsa-side comment dito na didistract ako. So, ingatan po natin yung katawan natin. Sabi pa po sa 1 Kings 17:4, sabi ng Lord kay Elijah, you will drink from the brook and I have directed the ravens to supply you with food there. So ito yung panahon na nag-declare ang Lord na magkakaroon ng hindi uulan. Magkakaroon ng tagtuyot. Pero nag-supply pa rin siya para kay Elijah. Kasi alam ng Lord, sinusustain ng Lord si Elijah, alam niya yung need ng physical body. Paano magagawa ni Elijah yung mga gagawin niya kung physically ay starving to death na siya? So kumain po tayo, i-nourish po natin yung mga physical body natin. Kung may nararamdaman po tayo, ay magpa-check up po tayo.
Inumin po natin yung mga vitamins at supplement ang binibigay sa atin. Dahil ang mga doktor po ay nilagay ng Lord para sa may mga sakit, kaya makinig po tayo sa kanila. Hindi lang po physical. So, syempre, sa pagkain, proper nourishment din po ang gawin natin sa katawan natin. Hindi naman po kakain. Sabi ni Sister Ann, kumain daw. Kainin na po yung lahat ng fatty, lahat na po ng chichirya, o na kung ano-ano. So, syempre po, we must value our physical being, our physical body. So, yung proper nutrients or nourishment po yung kainin natin. And syempre, kasama po dun yung mga exercise, physical activities. So, gawin po natin yun para sa healthy and fit na body. Aside from that, sabi po, emotional and mental. Sabi po sa Matthew 11:28 to 29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Sabi pa po sa Mark 6:31, "Then because so many people were coming and going, that they did not even have a chance to eat, he said to them, 'Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.'" So ito yung mga nangangaral na po si Jesus kasama yung 12 disciples. At dahil napakaraming tao, ito yung time na sumakay sila, niyaya sila ni Jesus na sumakay na dun sa boat para umalis sila, magkaroon sila ng time na makapagpahinga. Kasi nakakapagod yung whole day na yon. There are 7 days po sa atin. 6 days may ginawa ang Lord sa creation. Yung last day ay nagpahinga din siya. So aside sa nourishment, kailangan din po natin ng pahinga. Hindi lang po sa mga physical, sa labor natin, kundi pati yung mind and yung emotion natin. So kung sakali man po tayong nabibigatan, hindi po masama magpahinga. So kung hindi po natin kaya, ipahinga po natin kahit 1 day or kahit half day. Kung napapagod po tayo, kailangan po natin ipahinga yung katawan natin. Ipahinga yung isip natin. Pwede po natin gawin yung total shutdown. Wala pong cellphone kung maaari. Paalam na po natin, hindi niyo po ako makokontak ng 24 hours. Wag po kayo mag-report sa police. Ako yung nagpapahinga lang. Baka po matakot yung mga taong di kayo makontak. Pero sabihin niyo, kailangan ko lang mag-rest. Ginawa po ng Lord dun sa disciple niya, inalis po sila dun sa lugar kung saan crowded, kung saan de-drain yung energy nila. So yung mga out-of-town trips po, yung mga parang kakaroon ng relaxation and recreation, ay tama po yun para makapahinga tayo. Ang dami may gusto talaga nung umaalis eh. Pero yun po, kailangan po natin magpahinga. Hindi lang po ito sa mga professional na nai-stress sa trabaho at sa anumang demands ng buhay. Kasama din po ito sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kabataan po na stress na sa mga deadlines sa school. So, kailangan po natin magpahinga. Pero wag po kayong absent dahil gusto niya lang magbulakbol sa mga kabataan. Yung pahinga na tama lang. So, hindi naman po tayo robot. Kung yung robot nga po at lahat ng machine ay tina-turn off kapag hindi ginagamit para hindi mag-overheat. Yung mga cellphone na may mga battery, nag-overheat din yan, pati lahat ng equipment. So, tayong tao din po, may limit lang yung lakas natin o yung kaya nating gawin. Kaya let us learn to value our life. Nourish it. Give the proper nutrition and rest para doon. And maging sa isipan natin. Sabi po sa Proverbs 4:20 to 22, "My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to the one's whole body." So yung mga proper words, yung mga salita din ng Diyos, kapag yung isip natin ay gulong-gulo, kapag yung heart natin ay down na down. Sabi nga dun sa Matthew, di ba, "Come to me, all you are weary and burdened." So kung tayo po ay napapagal, hindi lang dito sa concerns ng mundo, sabi ko nga po, pwedeng mag-press yung
katawan natin, pati yung isipan natin, pati yung emotion natin. So let's find rest sa Panginoon, sa mga kasama natin, kasi God will direct us or give us the proper circle of people na magiging support system natin every time na nadadown tayo. So let's value our life po. Lastly, para mas ma-encourage po tayo na i-value yung physical being natin, yung emotion natin, and especially yung spiritual being natin. Sabi po sa 1 Corinthians 6:19-20, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." Paano nyo po na-honor ang Lord sa inyong katawan, sa inyong physical being, kung hindi po natin to naaalagaan? E nanggaling nga po to sa Kanya. Since we are the temple of the Holy Spirit, ingatan po natin yung katawan natin so that kaya pa rin po nating maglingkod at kumilos nang naaayon sa salita ng ating Panginoon. So ano po ang una nating learning? Since alam natin we have a time limit at pag namatay tayo, di na natin mababalikan, we need to value our life. Pangalawa, it teaches us to set our priorities and use our resources properly. So, dahil alam nating may time limit lang pala, at kapag na-reach na natin yon or may end pala, may finish line, hindi na natin mababalikan, malalaman natin at marirealize natin ano ba yung mahalaga sa atin. Doon po sa palabas na Rewind, di ba nung nawala si Marian, parang doon na-realize ni Ding Dong, kasi naging workaholic siya. So, puro trabaho-trabaho kasi gusto niya yung promotion, gusto niya yung nabubus yung ego niya dun sa trabaho. Pero nung nawala yung wife niya, dun niya na-realize na mas gusto niya palang makasama yung pamilya niya. Tapos naging selfish din siya kasi parang lahat na lang ng desisyon sa kanya, lahat dapat pabor sa kanya. Pero yung wife niya naging housewife talaga. Yung mga dreams ni Marian dun sa palabas is wala. Pero nung nag-end na yung life nung isa sa kanila, parang dun siya nagkaroon ng regret. Kaya nga, di ba, may mga hindi siya magandang bagay na ginawa para maka-cope up dun sa regrets na meron siya. Yung nag-inom siya, di siya natutulog, di niya naalagaan yung anak niya. So kapag nalaman po nating meron pala tayong, dadating tayo sa punto na di na natin magagawa yung dapat natin gagawin, matututo po tayo na dapat iset natin properly yung priorities natin. And syempre, kasama sa priorities na yun, yung paggamit nung ano ba yung mga resources na meron tayo. So itong priorities po na to ay lahat ng aspeto ng buhay natin. Sabi ko nga po sa youth, last time na nagsalita ako sa kanila, goal setting yung topic ko. Alamin mo nasang status ka ba ng buhay mo para malaman mo ano ba yung dapat i-goal mo at that stage of your life. At dun sa goal na yun, malaman mo yung priorities mo. Ganon din po ang itatanong ko sa inyo. Nasang stage po ba kayo ng buhay nyo? At dun sa stage ng buhay nyo, ano na po ba yung goal or nais nyong marating? At dyan nyo po malalaman ano ba dapat ang i-prioritize nyo. Pero higit sa lahat po ba tayo dito ay Kristiyano na? Amen, yan. Narinig ko yung amen nyo. Sabi po sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So tayo po ay Kristiyano na dapat alam na po natin yung priority natin. Ano mang stage ng buhay natin, isa yung dapat inuuna. Pagkatapos natin i-value yung life natin, kasi nga alam nating temple to ng Holy Spirit. So saan natin gagamitin to? Sabi po sa Psalm 90:12, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom."
So, kung alam po natin paano i-number yung araw natin, alam natin kung gaano kahalaga bawat segundo, bawat minuto, bawat oras at bawat araw ng buhay natin, magiging wais po tayo kung paano natin to gagamitin. So, ang tanong ko po sa inyo, where will you invest this one life? Ang mga mommies po, magaling yan mag-budget. Kapag ito lang yung pera, ito ang priority. Panggastos sa bahay, pangbayad sa mga bills, kasi yun yung non-negotiables. Mga utilities, bawal mawalan ng tubig, bawal mawalan ng kuryente, bawal mawalan ng wifi. At dapat may pang-grocery. So, bawal mawalan ng gas sa bahay, hindi makakaluto. So, may mga non-negotiables po tayo sa pagbabudget kapag sa pera natin. Sa buhay po natin, dahil one life lang to, dapat meron din po tayong mga non-negotiables. So itong isang buhay ko, ang priority ko na dito, ang Diyos. So itong isang buhay ko, ang priority ko na dito, every Sunday dapat nasa church ako. So with this one life, gusto ko na to i-invest or gusto ko na to gamitin para sa kaharian ng Diyos. Dapat isa yun sa non-negotiable natin bilang mga Kristiyano. So, Kristiyano po ba tayong lahat? Narinig ko yan, ha? Dapat isa to sa non-negotiable natin. Marami na po tayong narinig na sermon, narinig na mga salita, mga memory verses, mga exhortation at encouragement tungkol sa pagiging una ng Diyos sa buhay natin. So, hindi na po to bago sa atin. Pero nawa, dahil dun sa alam nating meron lang, numbered lang yung days natin, yung months natin, mas alamin na natin saan ba yung priority natin. So una, seek first the kingdom of God. Sabi pa po sa Colossians 3:1-2, since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Sabi po sa verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. So kung magpa-prioritize po tayo, iset daw po natin yung mind natin on things above. Siyempre, para malaman po natin, ano ba yung on things above na yon? Ano ba yung sinasabi na set your minds on things above, not on earthly things? Kailangan po natin yung Word of God. So alam na rin po natin yung priority natin, saan mo gugugulin yung oras mo? Sa pagbabrowse ba ng Facebook, ng Instagram, para maging updated dun sa mga chika at mga ano nang nangyayari sa showbiz at anumang mga sikat or trending? O gagamitin mo para maging updated ka dun sa plano ng Lord sa buhay mo? Para dun sa dapat i-prioritize mo sa buhay mo at dun sa direction ng Lord, paano mo gagamitin yung resources na pinagkatiwala niya sa'yo. So with this one life, napakadami pong resources na binigay sa atin ng Lord. We have the time. So saan mo ipaprioritize yung time mo? Sa mga nagtatrabaho, 8 hours niya nasa trabaho na. Minsan more than 8 hours pa nga. So paano po nyo ibabudget yung oras? Di ba? More than 8 hours pa nga. Kasi magta-travel ka pa, magpa-prepare ka pa. So parang half of your day, nandun na. So the rest, yung 12 hours, saan mo pagagamitin? Tandaan po natin, we only die once. Yung mga bagay na pinaggugugulan natin ng ating buhay at resources, ano po ba yung madadala natin dyan? Yun po yung isipin natin. Ano ba yung madadala natin? Sabi di ba dun sa rich fool, sabi nga ng Lord, fool, kunin ko na yung buhay mo ngayon eh. Sinong mga kikinabang dyan sa pinrepair mo? So baka medyo kailangan po nating ikat yung time natin dun sa hindi naman dapat paglagyan ng oras natin. Baka dapat po i-allocate natin, katulad ng pag-allocate ng budget dun sa nararapat para hindi tayo ma-short sa budget. Takot na takot po tayo ma-short sa budget. Tama po ba? Dapat matakot din po tayo ma-short sa oras. Baka magkaroon po tayo ng regrets na sana ginawa ko na pala yun.
Sana naglingkod na pala ako. Paano pa ako maglilingkod ngayon? Napakatanda ko na. Sana nag-serve na pala ako. Paus na ako ngayon. Paano pa ako kakanta? O kaya nanginginig na yung daliri ko. Paano pa ako magki-keyboard? Paano pa ako magpa-PowerPoint? Malabo na yung mata ko, hindi na ako pwede mag-laptop lagi. So habang okay pa yung physical body, habang okay pa yung time natin, yung resources natin, let's prioritize. Ano ba yung mga dapat i-prioritize natin? Once we prioritize yung non-negotiable natin about our Christian living, yung time natin sa Lord and ministry natin, ano pong next? Nasang stage ka ba? Anak ka ba? Asawa ka ba? Isa ka bang professional? So, dapat alam mo yung priority mo. Kung meron kang pamilya mo. Kasi pagdating ng panahon, magre-regret ka dyan na, bakit inuna ko pa yung trabaho? Di ko na sila nakita na lumaki. Bakit inuna ko pa tong pagbabarkada? Hindi ko na nabantayan yung mga anak ko, o kaya hindi ko na nakasama yung magulang ko. Yung lahat nung palabas, yung trailer na nakita natin, lagi silang may regrets. Kaya gusto nilang balikan, i-rewind, or wini-wish nila na ma-reverse yung time. Kasi may mga gusto silang gawin na hindi nila nagawa. And later on in life, dun lang nila na-realize yung importance nun. So wag po nating hayaan na umabot tayo sa punto na magka-regrets pa tayo. So yung life, yung time, yung strength, yung finances natin. Sabi nung iba nga, YOLO. So gastos dito, gastos doon. Kung ano-anong pinagkakagastosan. Pagdating, nakatunganga na lang. Lumipad na yung pera ko, saan napunta? At doon magsisisi, bakit ko kasi binili yun? Dapat di ko binili yun eh. Na-short ako sa budget. Ako po pala, kuripot ako sa sarili ko. So, minsan, hindi ako masyadong bumibili ng gamit. Tapos pag bumili ako, halimbawa, kailangan na nararush na ako bumili at napabili ako nung gamit na yon. Sige, bili na, no choice na ako, ganyan. Tapos pag mga nakalipas yung ilang araw, nakita ko may mas mura. Ba't binili ko na? Sayang! Dapat di ko muna binili. O dapat mas pinlano ko yung pagbili nitong bagay na to o gamit na to. Di sana nakasave pa ako. Ganun po ko. Parang kahit 20 pesos pa yung difference niyan. Sabihin ko, mas mura to, sayang. Eh di sana yung 20, pamasahe ko na sa jeep o pamasahe ko na sa minibus. Ganon po ako, kuripot po talaga ako. Sa sarili lang naman. So, yung mga simpleng regret na yon, nag-occupy pa siya ng time ko, ng isipan ko, ng emotion ko. So, simpleng bagay lang po yun ha. So sa atin po, let's prioritize. Let's make an allotment, a budget of our life. A budget of our resources. So yung mga young pro dyan, alam ko search kayo about financial literacy, kung paano ba magiging wise sa paggastos ng pera at sa pagbabudget. Or yung mga young couples, ganun din po. So sa buhay po natin, kailangan din natin ng life literacy. Paano ba ibabudget yung buhay natin? Saan ba ang malaking portion nito? At saan ba yung non-negotiable? Saan ba yung negotiable naman or pwedeng wala naman? Or kung pwede na lang maipasok? Number 2, let us set our priorities and use our resources. Hindi ko po kayo bibigyan ng mga steps na 1, 2, 3, 4, 5 kasi ang dami na pong self-help book about dyan. Pero isa lang po yung guide natin, yung salita ng Diyos. So nasabi ko na rin po yung mga verse na magiging guide natin, ano ba yung dapat na negotiable. And everything will follow. Sabi po di ba sa Matthew, seek first the kingdom of God and His righteousness. At i-guide po tayo ng Panginoon. Ano ba yung mga susunod ko? So, kung yung Diyos na yung priority mo, saan kanya dinadirect na next priority mo after Him?
mag-seek po tayo sa Lord para ma-prioritize natin yung dapat i-prioritize at maalat natin yung resources natin kung saan ba dapat nating ilaalat. Next po and last sa ating topic ngayong umaga na to. Dahil alam natin na may end lang pala or finish line ang buhay natin, it teaches us to avoid unnecessary things or concerns. So isa po, di ba, sa sinabi ko sa point number 1, kailangan po nating ipahinga yung isip natin, yung emotion natin. Kasi napapagod din po tayo emotionally and mentally kapag ang dami nating iniisip. So dahil may set time limit lang po pala tayo or finish line, dapat i-avoid na po natin ano ba yung mga unnecessary na bagay or concerns sa buhay natin. Kaya nga dapat iset natin yung priorities natin. Ito lang ako, ito lang. Kung merong mga bagay dyan sa gilid ko, wala na akong pakialam kasi ito lang ako. Sabi po sa Matthew 6 verse 27 at 34, sabi po sa 27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Sige po, nadagdagan po ba yung oras ng buhay natin sa pag-iisip natin ng para sa bukas na wala pa naman? Andito pa tayo sa present. Ang nadagdag lang po sa atin, yung puting buhok at yung sayang na oras. Hindi naman po tayo nadagdagan na, sige, dahil inisip pa ni Ann yung gagawin niya dito, nag-worry pa siya dito, mag-add ako ng 2 hours kasi 2 hours siyang nag-worry. Sabi pa po sa verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, ang Lord na rin po ang nagsabi, avoid natin yung unnecessary worries or isipin. Focus muna tayo sa present. Ano ba yung priority natin ngayon? May bukas pa. Sabi nga nila lagi sa trabaho, may bukas pa. Hindi maubos yung trabaho mo, mag-out ka na. Nasabihan po akong ganun minsan. Or pag nagyayaya po na lumabas, after ng work, sabi nila, samgyup tayo. Lalo na po every Tuesday, yung iba ko pong katrabaho, coding yung sasakyan nila. So, late po sila nagstay sa office. Pero hindi po sila nagtatrabaho. Lalabas lang po sila, antayin lang nila malif yung sa coding, yung sa window hour. Ganyan po. Sasabihin nila, samgyup tayo. Sabihin ko, hindi, nagre-recruit pa ako eh. May interviewin pa ako. So, sabi nila, ano ba naman yan? Hindi natatapos yung recruitment na yan. May bukas pa. Schedule mo na bukas. Pero kasi, ayoko rin po sayangin yung pera ko. Siguro kung libre, sabi nila libre, sasama ako. Pero kung gagastos po ako, wag na lang po. Baka marinig nila. Hindi po, yun po. So, yun. May bukas pa. Wag mo munang isipin yung pangbukas. Okay po yung nagpaplano. Wag po nating ipilosopuhin to na parang, sige, di na ako magpaplano para dun sa mga dapat gawin ko. Okay po magplano, pero hanggat hindi nangyayari, wag ka muna mag-worry tungkol dun. Kasi nga po, di naman dadagdagan yung oras natin sa pag-worry. Sabi pa po sa Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. So yung pag-iisip po natin, pagiging anxious natin, pag-worry natin, dun sa mga concerns na wala pa naman po, or mga concerns na unnecessary pala na di natin dapat isipin, na da-down lang po yung heart natin. Recently po may pinagdaanan ako sa office. Nagja-jump into conclusion na po ako. Ano yon, mga latter part ng 2023. So, sobrang stress po ako. Nakwento ko na nga po yung kay Joy, kay Donald. Nasabi ko na rin sa iba kong mga close friend. Sabi ko, nag-worry ako, ganito, ganyan. Baka ganito yung mangyari, baka ganyan. Ang tanong sa akin ni Donald, nakausap mo na ba yung boss mo? Hindi pa. Worrier po kasi ako. Talagang, parang isip ako ng isip na, hala, baka ganito, hala, baka ganyan. Tapos pag may narinig pa akong parang gatong dun sa
sa bagay na yun, mas lalo akong nag-worry. Pero wala naman pong nangyari. Okay naman po lahat. It turns positive pa, somehow. So, yung siguro last quarter of the year na sobrang down ako, sobrang stress ako to the point na physically naapektuhan na nagkakasakit na ako, somehow wala naman pala dapat akong ipag-worry. So sayang po yung 3 months ko at sayang yung ginastos ko sa doktor kasi dapat di naman ako, dahil dun sa stress ko na yon, sa kakaisip, sa pagiging anxious ko, kung ano-ano pa naramdaman ko, wala naman akong sakit. Stress lang talaga. So nakita niyo po, connected yan eh. Kapag yung unnecessary things yung nag-occupy sa atin sa one life na meron tayo. So yung priorities and resources natin, hindi natin nagamit ng maayos. Physically, emotionally, spiritually, mentally, maapektuhan tayo. So yung buhay natin, apektado ng buo. So kasama po dito, alisin po natin yung unnecessary things and concerns that should not occupy yung buhay natin, yung resources natin. Sabi pa po sa John 14:27b, "Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Sabi niya po to sa mga alagad niya. Ito po yung panahon na sinabi ng Diyos na siya yung peace at iiwan niya yung peace dun sa mga alagad niya. So wag na dapat magkaroon pa ng matroubled yung mind, yung heart ng mga iiwan niya dito na alagad. So tayo din po, ang peace natin, ang Panginoon. Ang peace po natin, ang rest po natin, matatagpuan natin sa Lord at sa Kanyang salita. So kung alam po natin na ma-anxious na tayo, alam natin na may worry na dadating sa buhay natin, o meron tayo po kasing mga tao, takot tayo sa unknown. Pag di natin alam, ayan na-anxious na tayo. Pag parang out of control yung bagay, ayaw natin yun. So, hindi tayo mapakali. Gusto natin kontrolin, gusto natin malaman agad yung outcome, gusto natin agad alamin kung it will affect ba tayo or hindi. Pero sabi po ng Panginoon, do not be troubled. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Ilang beses po binanggit sa Bible yung do not be afraid. So kung may mga unnecessary things po na sumisegue sa buhay natin, sabihin natin, no entry. Bawal ka dito. Hindi ka authorized sa buhay ko. Kasi ito yung priority ko, dito ko gamitin yung resources ko, dito yung buhay ko. Off limits ka. Practice po natin yun kasi mas gagaan po yung buhay natin. Sabi pa po sa Ephesians 4:26 and verses 31 to 32. Yung ano po dito, parang sa nakita kong Bible, meron siyang parang chapter marker or chapter title. Nakalagay doon, Christian Living. Nakasama tong verse sa Ephesians chapter 4. Sa 26 sabi po, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger." Sabi po sa verses 31 to 32, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." So kasama po dun sa mga unnecessary things and concerns, yung mga dala-dala pa po natin na hindi pa natin ma-let go. Unnecessary baggage na hindi pa natin kayang bitawan. So yan pa po yung nag-o-occupy nung buhay natin, nung resources natin. Sayang po yung buhay natin kung may unnecessary baggage pa tayong dala-dala. Sabi dyan, do not let the sun go down on your anger. So kung galit ka, ilapit mo sa Diyos yung galit mo. Kasi masama po sa heart yung mga negative emotion. Tama po ba, Nurse Rosel? Yan. Scientifically proven din po yan. All the stress, unnecessary emotions, nagbibigay po yan ng weight sa heart natin.
At dahil nawe-weigh down yung heart natin, affected po ang buong katawan natin. So kung may bitterness ka pa, kung di ka pa nakakapagpatawad, it's not easy kasi emotion nyo po yan. Pero ilapit nyo po sa Panginoon. At Lord po, ang hahawak ng puso nyo. Lord po ang tutulong sa inyo. Kasi yun po ay kasama sa unnecessary things na nag-occupy ng buhay natin na dapat nakasentro lang sa kung anong nais mangyari ng Diyos sa buhay natin. So sabi po ulit sa Hebrews 9:27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment, let us learn to value our life, take rest, take proper care of your body, of your mental health, of your emotions, and of your spiritual life. Set your priorities right and use your resources properly. And avoid unnecessary things and concerns na nakakaapekto sa buhay natin. Sabi po, dito po ako magtatapos sa 2 Corinthians 5:10. Sabi po doon, we are destined to die once after that judgment. Sabi po sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. So with that one life, saan nyo po gagamitin yan? Wala po tayong rewind. Hindi rin po tayo babalik sa pagka 17 years old. Hindi rin po tayo parang iikot sa panahon. At hanggat di natin natatama yung maling ginawa natin, babalik at babalik tayo dito. We have one shot in this life. Make the most out of it based sa direction ng Lord sa buhay natin. So youth ka ba? Magulang ka ba? Anak ka ba? Worker ka na ba or hindi? With this one life, yung buhay mo, saan mo gagamitin? Yung time mo, saan mo gagamitin? Saan ka magpapaka-busy? Saan mo gagastusin yung pera mo? Saan mo gagamitin yung lakas mo? Saan mo gagamitin yung talent mo, yung skills mo? Saan mo gagamitin yung gift mo? Ibabaon mo ba yan sa lupa kasi ayaw mo lang? O gagamitin mo yan para dun sa proper na paggamitan, which is ang Diyos? Mag-end po ako dito sa video na to before po ako mag-pray.
Ayun po. So, we have one life. Let's make it count para sa Panginoon. Kung kaya po natin gawa ng paraan ng ibang bagay, magagawan po natin ng paraan at panahon ang ating Diyos at mga bagay para sa Kanya. Let's pray po. Hallelujah, Lord. Praise your name, O God. Thank you so much, Lord, sa reminder sa amin that we have this one life na nanggaling sa iyo. And with this one life, Panginoon, dadating kami dun sa end, dun sa finish line at haharap kami sa iyo. Tulungan mo nga kami, Lord, na habang may panahon, habang may oras, habang may lakas pa kami at nasa amin pa tong buhay na to at lahat ng resources na ipinagkatiwala mo sa amin, magamit namin ito unang-una para sa iyo at para sa kaharian mo, Panginoon. Tulungan mo kami maset yung priorities namin ng tama, magamit yung resources namin ng tama, Panginoon. Tulungan mo rin kami na i-value itong katawan, itong living body na binigay mo sa amin. Hayaan mo na magkaroon kami ng panahon to take care of it properly, Panginoon, at makapag-rest din sa presensya mo, Lord God. Tulungan mo rin kami, Lord, na maging focus namin yung way na binibigay mo sa amin. Alisin mo po yung mga distractions, O God. Tulungan mo kami na maging off-limits, Lord, yung mga distractions na dumadaan sa buhay namin. Na kung ano man yung mga unnecessary concerns, worries, or mga bagay na nagpapa-anxious sa amin, yung mga laman ng puso namin na hindi pa namin ma-let go. Tulungan mo kami na may offer sa iyo to, Lord God. Tulungan mo kami, Lord, na ibabato sa iyo. Magkaroon kami ng peace at hindi na namin dalhin-dalhin yung unnecessary baggage na meron kami, Panginoon ko. Salamat, Lord. Hayaan mo yung salita mo, yung tinuturo mo sa amin ngayong umaga na to ay panghawakan namin, may apply namin sa buhay namin, at magamit mo ito, Panginoon, para patuloy kaming palakasin, patuloy kaming gabayan, at patuloy kaming maturuan, Panginoon, sa buhay namin. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, ang pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Andito po si Pastor Alex para sa closing prayer at benediction. God bless you. Sir Ana, bless po ba tayo? Amen. Praise God. So, na ako sasabihin. Maganda naman yung sinabi niya. No? God bless you, Sir Ana. Nawa, naging talagang very inspiring sa ating lahat yung mensaheng yan. At gusto ko sanang umawit ng Just Once. Pero, I did my best. But I guess my best. No? Well, just once lang po ang buhay natin. Lagi ba sinasabi, may regrets. Gusto ko rin kantahin yung regrets ni Kenny Rankin. Pero wag na lang. Okay, oh? Napakaganda yung mensahe, no? So, nawa po, kahit tapos na yung worship service, kahit sa seminar natin mamaya, anong oras ba? 1:00, ay makatulong po yung mensaheng yun para ma-inspire tayong makinig mag-participate sa ating Seminar 101 para sa mga workers. Amen, ho? At happy birthday kay Nishia Hempisaw. Asan siya? Nandito raw siya. Nishia, where are you? Ha? Sa Sunday school. Ayun. Siya ba yan? Ayun, sa likuran. Hi. Ayun, nasa likuran pala. Okay, sige. Kasi 4 lang sila, so kaya siguro hindi na nag-Sunday school. Anyway, happy birthday sa iyo at maginaw no? Lamig. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. At ayun po, yun ang gift of exhortation yon. Ayun, no? So, pag meron po kayong ganyang gift at nasi-challenge kayo, pwede kayong gamitin ng Lord. Amen? Amen po? Ayan. So, it's more than that. It's gift of exhortation, teaching. Mamaya, mapapag-aralan natin yan. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Praise God. And God bless you, Brother Alan, sa very fulfilling at heart-warming na pagsamba at sa worship team. Sa lahat po na ginamit ng Lord, including the tech group, sa mga teachers po ng disciple
ng discipleship natin. God bless us all. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito. Sa mensaheng narinig namin, aming Diyos, na nag-remind po sa amin, isa lang man po yung buhay namin. Kaya po, tulungan niyo po kami na maging maingat, magkaroon ng wisdom, at pangalagaan namin, Lord, kung ano yung mahalaga sa buhay. Especially po, yung relasyon namin sa iyo at yung paglilingkod namin sa iyo. Sa oras pong ito, bless niyo po Sister Ann sa kaniyang binigay na mensahe. Nawa po sa mga future chapters ng kanyang buhay ay maranasan niyo po yung iba yung pagpapala mula sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat. Bless niyo rin po si Neshi Himpasaw o Hempisaw na birthday po niya. Kahit po malit pa siya o sobrang bata niya pa, nawa, O Diyos, lumaki po siya na talaga pong patuloy na makakilala siya sa iyo. At eventually po, magamit niyo po siya para sa iyong kaharian. I-bless niyo po ang kanyang buhay at ingatan niyo po siya, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. O Diyos, salamat po na nagkaroon po kami ng pagkakataon na unahin po kayo sa pamagitan ng aming worship service. At naniniwala po ako, O Diyos, na we started this day rightly, Panginoon. Kaya naniniwala po kami na yung blessings ay para sa aming lahat. Hindi lamang po para sa amin, kundi para sa lahat ng nanonood sa amin online. O Diyos, i-prepare niyo po kaming lahat, ang mga sa aming seminar mamaya. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at ng focus, dear Lord, para po patuloy po naming maintindihan kung paano po ang maglingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, at yung pong iba na uuwi na, ang iyong pong mayamang pag-iingat ay sumakanila. At O Diyos, lahat po na mangyayari sa buong maghapong ito, magdala po nawa ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Sa oras pong ito, aming Diyos, hayaan niyo nga po tanggapin namin ang iyong mayamang pagpapala. Sumayin niyo, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya, pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, gayon din po ang hipo, gabay, at kaliwanagan ng Espiritu ng Diyos. Mula po ngayon hanggang sa mga susunod pang mga araw. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Amen. Ato po si Father Alan. Amen. Yun. Just once. Ba, sabi raw,